Mga idol, meron tayong isang customer dito, bali yung problema ito, overheat. Ngayon, tinanggal mo natin yung ECU niya para mas madali tayo mag-diagnose na. Kaya po tinanggal ko yung racing ECU ng Sniper V1 na to kasi yung ginagawa kong diagnose, binubunot ko yung terminal sa temperature sensor para malaman ko kung gumagana yung fan. Kasi once na naka-racing ECU ka, based sa my experience ko sa MBR1, pag binunot mo yung terminal doon sa temperature sensor, hindi gumagana automatically yung motor ng fan pag naka-racing ECU ka. Ayun, ang ginagawa ko, binabalik ko muna yung stock ECU para mas mabilis ko malaman kung talagang sira yung fan or ang relay. Ngayon, no, binalik ko na po yung fan, yung stock ECU, mas madali yung pagdadiagnose ko, mabilis ko nakikita yung problema ng motor, bakit nag-overheat. Yung overheat niya dahil okay naman yung kulan, then ang i-check na natin dito yung fan di gumagana. Ngayon kahit natin problema, kaya start muna natin para pag binunot natin to, kung stock ECU yan, gagana dapat yung fan pag binunot natin yan, dahil may sira sa kanya sa wiring nito ng cooling fan niya, kaya dapat engine o normal lang yan. Hindi gumagana yung fan. Ngayon nakita natin ito, relay yung problema. Boy, tamo relay boy, try ko ulit yan. Bunutin natin yan. Hindi gumagana yung fan niya. Pakita mo ng relay. Yan, muti mo yan. So yung relay niya, yan o. Tama yung relay niya, yan. Yan, kinalawang na. Pakita natin. Yan, okay na yan. Kanina, nakunisar natin. Tapos binunod natin ito. Hindi gumagana yung fan niya. Bunutin natin ulit. Yun, mandala na yung fan niya. Diba? Yan ang madaling pag-diagnose ng kung gumagana yung fan. Pero dapat hindi ka naka-racing ECU nang balik mo sa stock. Kasi once naka-MBR1 ka, kahit anong bunot mo doon, hindi po gagana yung fan mo. Hintay mo uminit. Kaso matagal. Kaya mas maganda, balik mo sa stock, then diagnose mo siya ulit. Para mas balik. Yun, nakita agad natin na relay yung problema. Kahit na rin na relay, okay na to. Balik natin ngayon.